Oh. Ang sabi ng Pangulo, pag lumaban, patayin. Tama naman. Now, inutos ba ng Pangulo na kahit hindi lumaban, patayin? Bigyan po kayo ng simple example. Kian de los Santos sa Caloocan. Buhay, pinatay, ang pulis, kinasuhan, na-dismiss, nakulong. Si President Duterte, hindi nakaalam. Jimboy nang nabutas, pinatay ng mga pulis, kinasuhan, na-dismiss, nakulong ang mga pulis. Ibig sabihin, ako bilang pulis, katulad ng nabanggit ko po, hindi ako malapit sa Duterte. Walang ganung utos. So, ako dito ngayon mga kababayan. Sa tingin ko, hindi na si President Bongbong Marcos ang nagpapatakbo ng bansa natin ngayon. Okay? Siya yung presidente, of course, mga kababayan, siya yung nakaupo, pero ibang tao na yung nagpapalakad or maraming tao ang nagpapalakad, tunay na nagpapalakad dito. Okay? So, balikan natin yung taon kung saan si Pangulong Rodrigo yung namamahala, mga kababayan. Balikan natin, 2016 until 2022, mga kababayan. At review natin kung sino yung mga taong kinalaban at sinasagasaan ni former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Okay, maraming araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Ito Tabunet PH channel, mga kababayan. Ano ito, pag-usapan natin yun, mga kababayan, kasi ng araw, ICC, may arrest warrant ng araw kay former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Totoo kaya? At nako, ito, tignan natin, may balita tayo dito. Then, tignan natin kung totoo ba. And then, tignan nyo ito hanggang sa huli, mga kababayan, kasi i-discuss natin kung bakit hindi pwede itong ICC na ito, mga kababayan. Okay? And then, discuss din natin, mga kababayan, yung mga posibleng tao na nasa likod ng pagpapabagsak ng mga Duterte, mga kababayan. Okay? Ito, may balita. By the way, paki-like and share ng video natin, mga kababayan, and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, sa lahat na nakapag-subscribe na, of course, palakpakan na. Okay, ito, mga kababayan, ito, galing ito sa Rappler, mga kababayan. Diba? Nako, ngayon, I think ngayon lang tayo nakapagpakita ng balita sa Rappler. Hindi ko lang matatandaan, mga kababayan, pero ito, Rappler ito, mga kababayan. Ito. ICC arrest warrant for Duterte out. March 8, 2025, 10:20 p.m. yung balita, mga kababayan. Ito, basahin natin. First update, on March 9, PCO Secretary J. Ruiz. Pero bakit? March 8 in-upload, pero March 9 yung naglabas. Nako, hirap. Anyway, on March 9, PCO Secretary J. Ruiz says, we've heard that an arrest warrant has been issued by the International Criminal Court against former President Rodrigo Duterte for crimes against humanity, adding that the government is prepared for any eventuality. Okay, mga kababayan? Basahin lang muna natin ito. An arrest warrant has been issued by the International Criminal Court against former President and Davao City Mayor Rodrigo Duterte, informed sources told Rappler. The warrant was said to have been issued Saturday morning, March 8, Philippine time, but this could not yet be independently verified. The ICC has made no official announcement and may not necessarily issue one. 2 weeks ago, there had been word that a warrant was forthcoming and that the Philippine National Police had to put in place an arrest plan. That information had apparently been leaked to the Duterte camp, whether deliberately or not is unclear. Nako, mga kababayan. Kaya pala, mga kababayan, napapansin nyo, itong mga mainstream media ngayon, mga kababayan, sinasabi nila na kaya pala nandoon sa Hong Kong si former President Rodrigo Duterte kasi nga raw may alam na niya na aarestuhin na siya ng ICC. Ako,
Ang bilis pa na, ilang oras na nakapag-organize sila kaagad doon ng rally mga kababayan. Imagine niyo ha, March 8 ito, 10 p.m. Ano pa ngayon? March 9 ngayon mga kababayan. Diba? Anong araw yung rally nila doon sa Hong Kong? March 9 mga kababayan. So isipin natin mga kababayan, sinasabi ng mainstream media na umalis na po si Pangulong Rodrigo Duterte kasi tumakas. Pumunta na ng Hong Kong kasi tumakas. Kasi alam niya na may arrest warrant sa kanya. And then, tingnan nyo, March 8, yung arrest warrant lumabas, Philippine time, 10 p.m. And then, kinabukasan nun, March 9, mayroong rally sa Hong Kong. Diba? Ang ganda. Na-organize ka agad, ilang oras lang, ang bilis. Diba? Kung totoo, na umalis si Pangulong Rodrigo Duterte, pumunta dyan sa Hong Kong kasi tinakasan yung arrest warrant, and then, ginawang rason lang yung rally, ang gagaling ng mga organizers, mga kababayan, di ba? Ilang oras lang, organize ka agad. Sound system, yung stage, yung mga tao, alam ka agad, mga kababayan, di ba? Another source had said action would take place at Camp Crame and that the PNP would be expected to play a major role. One indication that the arrest warrant was coming, according to a source who was privy to the information, was what appeared to be a consolidation of witnesses at the Hague. The source refused to elaborate, mga kababayan. Totoong araw. Ito, pakinggan natin. Yun na nga, mga kababayan, ha? Arrest warrant nga daw. Sa tingin nyo, pwede kaya arrest warrant? Wala na, matagal na lang sinasabi yan, mga kababayan. I think may ilang taon na. Kahit sabihin natin, nag-umpisa yan nung time nung pag-umpisa ng pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Anong taon yun? 2022. Okay? Di ba? Ito may balita tayo, mga kababayan. Attorney Conti, mga kababayan, tinanong dito sa teleradyo. Pakinggan natin. Ito. Apo, thank you, attorney. Napatawag kami kasi nga nabasa namin yung balita na di umano ay inaresto na o may arrest warrant na po ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Kayo po bilang ICC Assistant to Counsel, can you confirm po yung balitang yon? Naku, unfortunately, hindi. Ang una kasi... Sinong fake news ngayon, mga kababayan? Sinong naglabas? Sinong nagsabi na may arrest warrant na? Sinong sabi ng Rappler? Si Jay Ruiz. Si Jay Ruiz at ng bagong PCO, mga kababayan, at yung undersecretary niya si Attorney Claire Castro, mga kababayan, ang gusto pa naman nila ay kalabanin yung mga fake news. At ano itong ginagawa nila, mga kababayan? Dalawa lang ito. Either si Jay Ruiz yung naglabas ng fake news or itong si Attorney Conti, mga kababayan. Sino kaya sa kanila ang naglabas ngayon ng fake news? Kasi, mga kababayan, kung totoo yan, itong si Attorney Conti, mga kababayan, matagal na itong hinahabol si former President Rodrigo Duterte. Gusto niya talaga na lalabas na itong arrest warrant. At ito pa yung may connection doon sa ICC. Kung talagang totoo ito na may arrest warrant, di dapat alam niya ito, mga kababayan, di ba? Kasi siya nga nagsabi dati na papalabas na yung arrest warrant. And then ngayon, kung totoong lumabas na, bakit? Walang alam ito. Sino kaya naglabas ngayon ng fake news, mga kababayan? Okay, ito papatuloy natin. Kasi talagang dapat kontakin tungkol dyan yung gobyerno para i-enforce nila yung warrant. Kaya mas mainam siguro kung yung gobyerno ang magsalita tungkol dito. Attorney, kanina kausap namin sa linya ng telepono si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, pero sabi niya sa ngayon daw wala pang opisyal na pahayag. Naku, makikiabang-abang pala tayo. Sa bahagi ng ICC, ang mag-a-announce yan ay si Karim Khan. Kasi sa totoo, ang warrant of arrest, secret yan or confidential. Yung iba pang punto yung you have to unseal the warrant or make it public. And that moment will be announced by Karim Khan. In previous cases, a day after, in-announce niya na nung nag-request pa lang siya ng warrant and kung kailan nag-grant yung warrant.
Kaya may parang 2 stages pa yan. Na-request pa lang ba? O meron nang lumabas? O na-enforce na? Actually, yun pa. Ang problema, attorney, dahil dito sa mga steps na to, sa procedures na to, yung aarestuhin wala na ho dito sa Pilipinas. Nandun sa Hong Kong, Oo. nakikipag-meet sa OFWs. So, paano po yung pwedeng gawin doon? Tingnan nyo itong... Nako. Tingnan nyo, pakinggan nyo yung statement or tanong nitong news anchor nito mga kababayan. Oh. Inassume talaga niya na mayroon ng arrest warrant. Oh, halatang halata ito naman taga teleradyo. Halatang halata nito mga kababayan. Sinabi ngang hindi pa confirm kung mayroon bang arrest warrant at sinasabi nito, ito talaga, ito yung isa ito sa mga mainstream media mga kababayan na kung saan nagsasabi na tumakas si former President Rodrigo Duterte kasi nga raw may arrest warrant. At ito nga yung statement, ito halatang halata naman ito si ma'am. Tumakas raw si former President Rodrigo Duterte nandoon sa Hong Kong. And then suddenly, ilang oras lang nagkaroon ng rally doon. Nakos eh. Would you know kung nakikipag-ugnayan na ang ICC sa China? Bakit China? Naku, Hong Kong hindi China. Na, ano ba yan si ma'am? Magkaiba yung China at Hong Kong. Alam kaya nito? Sino nga ng pangalan nga nitong anchor na ito? Nako, I don't think that according to the member state ang China. Yes, correct. And has not indicated any intention to cooperate with it. Tingnan niyo ito mga kababayan ha. Pakinggan niyo yan. Hindi member state yung China doon sa ICC. So most likely hindi daw mag-cooperate mga kababayan. Okay? Ito na lang, ito tanong natin mga kababayan. Miyembro ba ang Pilipinas sa ICC ngayon? Okay? Tanong natin. And then, mag-comment kayo dyan. I-apply nyo yung sinasabi niya na principle na in-apply niya doon sa China bilang hindi miyembro ng ICC. Then comment nyo dyan. Okay. And then, discuss natin ito mamaya. Ito pa. Compared sa Philippines na ayaw man natin mag-cooperate pero dahil naging member tayo, o sige, may Interpol, Hindi na nga tayo membro eh. Membro tayo dati pero ngayon hindi na tayo membro. Bakit? Kailangan pa natin mag-cooperate. Hindi na nga tayo membro eh. Ibig sabihin, umalis tayo eh, hindi na natin gustong mag-cooperate sa kanila. So, simple lang yan. medyo ayaw na mag-cooperate. Kaya ang palagay ko, either abangan natin una yung ICC na i-announce kung may warrant. That would signal the time that Duterte or anyone is an internationally wanted criminal. Two, abangan natin kung babalik si Duterte. So, si Karim Khan or si Duterte. Leno, mga kababayan, dyan lang muna. Abangan daw kung baka daw hindi na raw babalik si former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Kasi nga raw, posible nga raw, pupunta ng China. Anyway, ito. Pag-usapan natin ngayon, mga kababayan. Okay? Tingnan nyo to hanggang suli kasi importante ito. Bakit hindi pwede at ayaw ng Pilipinas makipag-coordinate or cooperate sa ICC, mga kababayan? Ito. Bakit? Ito, may balita tayo dito. Last month ito, mga kababayan. Ito. Pakinggan ninyo. Nilagdaan ni United States President Donald Trump ang isang executive order na nagpapataw ng kaparusahan sa International Criminal Court o ICC dahil saan niya hindi makatwirang pag-target sa Amerika at Israel. Ang kautusan ay naglalagay ng mga financial at visa restrictions sa mga individual na tumutulong sa investigasyon ng ICC laban sa mga mamamayan ng US o mga kaalyado nito. Laban sa mamamayan ng US at ng mga kaalyado nito. Magpaparataw ang US ng sanksyon ng pinansyal at visa restriction doon sa mga taong tutulong sa ICC, mga kababayan. Nako. Laban sa mga laban sa US at ng mga kaalyado nito. Diba? Sinong kaalyado ng Pilipinas ngayon, mga kababayan?
Sinong kalyado? Comment kayo dyan. O, di ba gusto natin kalyado yung US? Ayaw natin sa China, di ba? O, ayaw ninyo sa China. O, kahit kapitbahay natin yung China, ayaw ninyo. Gusto nyo sa US, di ba? Bakit gusto nyo ICC? O, bakit gusto nyo makipagtulungan sa ICC? Ito mga kababayan, ito nga, ito yung unang rason mga kababayan kung bakit hindi pwede at bakit ayaw ng Administrasyong Marcos makipag-ugnayan sa ICC mga kababayan. Bakit ayaw makipag-ugnayan ni President Bongbong Marcos ngayon? Ayaw niya ibalik yung membership natin sa ICC kasi nga natatakot ito na papatawa ng sanksyon ni Donald Trump mga kababayan. At unang-unang mawawala yung mga aids na natatanggap natin galing sa US mga kababayan. Ano ba yung mga financial aids or mga tulong na nakukuha natin sa US? Yung mga financial aids for education mga kababayan. Maraming nakapagbenepisyo dyan na mga estudyante na natatanggap nating pera para sa mga pag-aaral o sa education ng mga kabataan sa Pilipinas mga kababayan. At ito pangalawa mga kababayan. Ito hindi pala pangalawa. Ano pang mga tulong na tanggap natin? Yan. Yung militarization mga kababayan. Di ba? Kaya nga ayaw natin sa China. Gusto natin sa US kasi in-expect natin na tutulong yan sila sa pag-improve ng militarization natin. Hirapan tuloy ko magsalita mga kababayan. Okay? Kaya nga, itong mga matatalino nating mga congressman, mga kababayan, kinaltasan yung budget ng AFP modernization kasi may tulong sa US. Diba ang tatalino? Kaya nga kinaltasan nila. Tutulong. At ito mga kababayan, bakit hindi pwede or bakit hindi dapat mangialam yung ICC sa ating bansa? Ito, may balita rin tayo dito. Ito. I think kilala nyo ito, Representative Bonifacio Busita mga kababayan. Congressman Bonifacio Busita, senatorial candidate ito. Pakinggan nyo yung sagot niya mga kababayan. Simple lang, madaling maintindihan mga kababayan. Ito ha. Problema. Okay. Another one please. Kaya pa dalawa siguro. Sang-ayon ka ba na kailangang humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kaugnay sa Tokhang? No sir, Alvin. Why? Pag ako, hingi ako ng konting extension. Ang sabi ng Pangulo, pag lumaban, patayin. Tama naman. Now, inutos ba ng Pangulo na kahit hindi lumaban, patayin? Bigyan po kayo ng simple example. Kian de los Santos sa Caloocan. Buhay, pinatay, ang pulis, kinasuhan, na-dismiss, nakulong. Si President Duterte hindi nakaalam. Jimboy nang nabutas, pinatay ng mga pulis, kinasuhan, na-dismiss, nakulong ang mga pulis. Ibig sabihin, ako bilang pulis, katulad ng nabanggit ko po, hindi ako malapit sa Duterte. Walang ganong utos. So, anong dapat? Hindi dapat natin i-invite ang ICC. Kumbaga, yung problema natin, kaya pa eh. Dapat, panagutin ang pulis kung nagkasala sila. I think one more, kayang isa. Huwag tayong umasa sa iba. Okay. Napakasimpleng explanation yan mga kababayan ha. Congressman Bonifacio Busita yan mga kababayan. Yan yung hindi talaga maintindihan ng paborito niyong senador na si Risa Hontiveros. Yan yung hindi maintindihan ng senador niyong si Risa Hontiveros mga kababayan. Di ba? Bakit? Gusto talaga ni, sino pa? Ni former Senator Sonny Trillanes mga kababayan. Gusto nila papasukin yung ICC at habulin itong si former President Rodrigo Duterte kasi nga raw pumapatay ng tao. Kung tatanungin sinong pinatay, hindi nga makapagbigay kahit isa mga kababayan, di ba? Pero kapag tungkol sa issue ng PhilHealth, nakawan dyan sa budget 2025,
Anong statement na inilabas ni Risa Ontiveros? Wala. Diba? Wala. Anong statement ni Risa Ontiveros sa nawawalang 174 billion mga kababayan? Wala. Diba? Wala. Ang hinahabolan talaga ni Congressman Risa Ontiveros mga kababayan ay yung mga Duterte. Yung mga Duterte lang talaga mga kababayan ang hinahabol ni Risa Ontiveros. Okay? Bakit? Nako! Ito tingnan natin mga kababayan. Tingnan nyo ito hanggang sa huli ha. Kasi explain natin ito. Okay? Kasi nga mga kababayan, ang nakikita ko dito, okay? Ayaw ko man sabihin ito, opinion ko ito mga kababayan. So, baka sabihan nyo ako ng fake news. Ito yung nakikita ko dito ngayon mga kababayan. Sa tingin ko, hindi na si President Bongbong Marcos ang nagpapatakbo ng bansa natin ngayon. Okay? Siya yung presidente, of course, mga kababayan, siya yung nakaupo, pero ibang tao na yung nagpapalakad or maraming tao ang nagpapalakad, tunay na nagpapalakad dito. Okay? So, balikan natin yung taon kung saan si Pangulong Rodrigo yung namamahala mga kababayan. Balikan natin, 2016 until 2022 mga kababayan. At review natin kung sino yung mga taong kinalaban at sinasagasaan ni former President Rodrigo Duterte mga kababayan. Okay? O, pag-usapan natin, ito, number one. Number one, sino? Mga negosyante, mga kababayan. Okay? O, hindi yung mga negosyante na nagtitinda ng balot, hindi yung mga negosyante na nagtitinda ng kikiam, yung nasa daan, hindi. Negosyante rin naman yan. Pero hindi yan yung mga kinalaban. Of course, tinulungan nga yan, mga kababayan. Okay? Hindi sila yung kinalaban, kundi yung mga malalaking korporasyon mga kababayan na kung saan nagsamantala sa ating bansa. And of course, alam natin yang lahat kung sino yang mga tao na yan mga kababayan. Panggitin natin. Sige, panggitin natin mga kababayan. Kayo, mag-comment kayo dyan. Tingnan nyo ito. Baka mayroon akong hindi pa nabanggit ha. Ito. Number one. Lusyutan mga kababayan. Diba? Number 2, mga Lopezes. Yung mga may-ari ng ABS-CBN, mga kababayan. Number 3. Number 3. Sino pa? May-ari ng Meralco, mga kababayan. May-ari ng PLDT. Sino pa? May-ari ng PLDT. Yeah, kasi yung mga may-ari, yung mga NLEX, SLEX, sino pa yan mga kababayan? Mga Del Rosario pa pala mga kababayan. Ako, comment nga kayo dyan kung sino pa ang hindi ko nabanggit. Yan yung mga malalaking mga negosyante mga kababayan na kinalaban ni former President Rodrigo Duterte. Kung natatandaan ninyo, sa time ni Pangulong Rodrigo Duterte, kapag naghihingi ito ng increase mga kababayan, lalo na dyan sa Meralco, binabara ito mga kababayan. Last time nga, ni-required pa ito ng pamahalaan na i-refund sa mga tao, sa mga consumers, yung mga sobrang charges na ipinataw sa mga tao. Diba? Kung natatandaan nyo yan. Ngayon, mga kababayan, obserbahan nyo, mula 2022 hanggang ngayon, diba, napakabilis, napakadali na lang mag-increase ng mga services na ito. Halimbawa, Meralco. I think kaka-increase lang ng Meralco mga kababayan. Charges sa NLEX, sa SLEX, yung mga toll fees mga kababayan. Di ba? Kasi approve ka agad. Approve ka agad mga kababayan. Kasi nga, kontrolado nila yung mga nasa pamahalaan ngayon mga kababayan. Pwede nilang utuhin mga kababayan. Kasi sa time ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, lugi itong mga taong to. Bakit? Yun nga. Na-require na magbayad ng totoong tax nila. Di ba? Sino ba namang hindi malugi niyan?
ABS-CBN nga mga kababayan, nawalan nga ng franchise. Of course, hindi ko sinasabi na mabuti yon. Ang mabuti doon, na-discover kung anong mga kabulastugang ginagawa ng kumpanya na yan, mga kababayan. Kung ayusin nilang kumpanya nila, magkakaroon sila ng bagong edi mas mabuti, di ba? And yet ngayon, ilang taon nang wala si Pangulong Rodrigo Duterte? 3 years na. Di ba? And yet, until now, hindi pa rin siya makakuha ng franchise. Ewan ko lang anong problema dyan. Sa pagkakalam natin, problema yan sa tax, yung ibang mga declaration sa properties nila, yun. Na-discovery, mga kababayan. Yan, luging-lugi yan. Lusyutan, mga kababayan. Ako. Na-require magbayad ng tax. Sino pa? Pangalawang kinalaban ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Mga drug lords. Diba? Mga drug lords, kung natatandaan ninyo. Of course, baka mag-comment kayo dyan na, bakit konti lang namatay na drug lords? Konti lang nahuli na drug lords. Marami yung mga pushers lang. Of course. Alam ka naman, mas marami yung drug lords kaysa sa pushers. Diba? Dapat mas marami talaga yung mga pushers kasi sila nga yung nagbibenta, konti lang drug lords. Expected yan, mga kababayan. Ang importante, may mga drug lords na nahuli. Di ba? Yan yung importante. At tingnan nyo ngayon, mga kababayan. Di ba ang daming politikong na bulgar kasi nga may mga connection doon sa mga drug lords. And ngayon, mga kababayan, sa administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, tignan ninyo. Yung mga na-convict ng ombudsman, mga kababayan, lalo na yung mayor ng Iloilo, na kung saan na-convict kasi hindi niya ma-explain kung saan galing yung yaman niya. Dinismiss. Pinardo ni President Bongbong Marcos. Kasi nagsalita doon sa Quadcom. Inilaglag si Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Kaya nagkaroon ng pardon. Okay? Again, kayo dyan mga taga-Iloilo, mag-comment kayo dyan kung sino sinasabi ko. Ha? Kahit din, of course, i-deny naman talaga niya. Hindi naman amin yan. Yet, alam ng mga taga-Iloilo yan kung sino. Okay? I think may connection. Nakalimutan ko lang yung sikat na drug lord yan. Dragon ba yun? Kasi doon sa Cebu may Jaguar eh. I think dyan sa Iloilo may Dragon. Dragon yata tawag nila. Comment na kayo. Yung mayor na yan may connection. Yet, binigyan ng pardon at allowed na ulit tumakbo ng kahit na anong posisyon sa gobyerno, mga kababayan. At ito pa. Isang congressman, mga kababayan, na atat na umpisahan yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasi nga pala, kasali pala ito doon sa narco-list ni former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Nako at napakasinungaling pa, mga kababayan. Comment nyo nga dyan kung sino yung congressman na yan. Basta nagsusuot niya ng eyeglass, mga kababayan. Diba? Kilala nyo yan. Comment nyo kayo dyan. Yan. Yung mga kinalaban ng drug. Yan yung mga kinalaban ni former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Yung mga drug lords. So, dalawa na yung na-identify natin, ha? Mga negosyante, malalaking negosyante, mga drug lords. Pangatlo, sino? Mga may connection sa NPA, mga kababayan. Or, sabihin natin NPA. CPP, NPA, NDF, mga kababayan. Ito. Kaya nga, kung titignan ninyo, kung sino yung grupo na nangunguna doon sa pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte. Diba? Tignan nyo kung sinong senador ang nangunguna doon sa paglitis ni former President Rodrigo Duterte. Tignan nyo kung anong background, anong political affiliations nila, mga kababayan. Banggitin na natin, Risa Hontiveros, paborito ninyo.
nako, hindi makaintindi sa policy ni former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Gusto talaga ipakulong si President Rodrigo Duterte, kaya, nako. Pero kung tanungin mo, tungkol doon sa issue ng zero subsidy ng PhilHealth, doon sa nawawalang 174 billion na inutang, tanungin mo doon sa pag-transfer ng 60 billion ng funds ng PhilHealth doon sa National Treasury, anong sagot? Wala. Anong statement? Walang statement, mga kababayan. Kasi nga, miyembro ng Gabriela. Ay, akbayan pala. Pero I think miyembro din yan ng Gabriela dati, mga kababayan. Hindi ako nakakamali, ha. Ngayon, akbayan kasi yung membership niya. Alam naman natin, napapalit-palit lang yan sila, mga kababayan. Ngayon, membro nito, and then sa susunod na membro ng ibang grupo na naman. Natin yun. Again, sino pa? Diyan sa Congress, mga kababayan. Sino pa yung mga grupo dyan na may connection doon sa NPA? Yun, opinion lang ko ito, ha, mga kababayan. Comment nyo dyan kung sino pa. And yet, kung tatanungin ninyo ulit, doon sa issue ng PhilHealth, doon sa nawawalang 174 billion, anong sagot? Wala. Doon sa issue ng BICAM, nagsalita nga lang yung grupo na yon kasi hinostage nila si Martin Romualdez para pirmahan kaagad yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nung napirmahan na, ayan, natikom na yung bibig, mga kababayan. Di ba? Tikom na yung bibig, wala na. Kahit may na-discovering nawawalang pera, wala na. No. Kaya ito, mga kababayan, tingnan natin yan. Itong tatlo na ito, mga malalaking negosyante, mga drug lords at NPA, ito yung talagang humahabol kay former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Kasi nga, time ni Pangulong Rodrigo Duterte, nako, loging-logi itong mga taong. Logi yung mga negosyante, logi yung mga drug lords, nawawala ng miyembro at pera ang NPA, mga kababayan. Ngayong time na sa ngayong administrasyon, mga kababayan ni President Bongbong Marcos, nako, busog na busog itong mga taong to, mga kababayan. Kasi nga nandiyan may budget binibigyan ni Martin Romualdez, mga kababayan di ba? Yung mga drug lords protektado. Meron ngang nahuhuli, may nahuling illegal na droga, wala namang drug lord. Kalain nyo yan? Naglakad lang yung mga illegal na drugs papuntang kahit saan? Tumawid lang yan ng dagat nang walang nagdadala. Di ba? Isipin nyo yan? May nahuhuli, yet wala nahuling drug lord. At ngayon, yung mga negosyante, napakadali na lang mag-increase, mga kababayan. At kung napapansin ninyo, dadami na ulit ang reklamo sa mga services katulad ng PLDT, sa NLEX, SLEX, services dyan. I think, kahapon lang may nakita ko sa social media, hindi pa lang verified, bumalik ulit yung laglag bala, mga kababayan. Ha? Tignan nyo yan. Okay? Yet ito yung pag-isipan natin, mga kababayan, no? Kasi, kung titignan ninyo, bakit until now, hinahabol pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte? Kung saan, wala na sa posisyon, ordinaryong tao na lang, mga kababayan. Kahit si Sara Duterte nga, Vice President, hindi makagalaw kasi walang budget. Vice President lang. Tinanggal pa sa National Security Council. Tinanggal pa. So, paano kagalaw yan? At ngayon, inimpeach pa. Diba? Lalo naman si Baste, mayor ng Davao. Lalo naman si Pulong Duterte, congressman, hindi lalo makagalaw yan. And yet, hinahabol ng mga taong to si President Rodrigo Duterte kasi rest back ito, mga kababayan. Gaganti talaga tong mga taong to. And unfortunately, mga kababayan, ito yung kinatatakutan natin kasi lumalabas dito na
ito yung mga taong nasa likod ni President Bongbong Marcos ngayon, mga kababayan, na namumuno ng bansa natin. And of course, alam natin na itong mga taong to, yung mga self-interest lang nila ang iniisip nila. Kahit sabihin natin, itong mga membro ng NPA, nag-iisip ito sa... Hindi, pinapalabas lang ito nila na nag-iisip sila sa bansa natin para patuloy na mag-i-exist yung grupo nila. Unfortunately, nangyayari nga yan kasi karamihan sa kabataan ngayon inclined doon sa pagboto ng mga kandidatong miyembro ng mga grupo na ito, mga kababayan. Kahit puntahan nyo yung mga surveys sa mga public and private schools, mga kababayan, state universities and colleges, private and public universities, tignan nyo kung sino mga nangunguna dyan. Yung mga miyembro ng mga grupong may connection sa NPA. Kasi nga raw, walang bahid na korupsyon. Of course, kasi yan yung pinapalabas ng mainstream media na may kaugnayan doon sa mga negosyante. Lahat ng kakalaban kay former President Rodrigo Duterte, papagandahin yan ng mainstream media para hindi na makabalik yung mga Duterte. Okay? Kung kayo nakapanood kayo ng video nito, paki-like and share, mga kababayan, doon sa makakilala nyo, lalo na doon sa mga kabataang may planong boboto doon sa mga individual na may connection doon sa NPA or makakaliwang grupo, mga kababayan. Bakit? Para mapigilan natin na lalala yung problema ng bansa, mga kababayan. Okay? Anyway, dito na lang po muna tayo, and then again yun nga, like and share ng video natin para makita at malaman ng iba, and then maintindihan kung anong tunay na nangyayari dito sa bansa natin, mga kababayan. Then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.